Nakakita ka na ba ng bagay na ito? Isang animoy munting palayok, malambot, at may tinataglay ngang mga tubig o katas sa mga loob nito. Marami nito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi lamang batid ng karamihan na mapapakinabangan din pala ito. Ginugulay, kinakain, iniinom ang sabaw at isa rin palang mainam na panlunas. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang isang natatanging bagay mula nga sa kagubatan na marami palang maaaring pakinabang. Naninirahan ka ba sa probinsya? O lumaki ka sa mga liblib na lugar? Kung gayon, ay posibleng nakita mo na rin ang mga bagay na ito. Ito ang tinatawag na Sarcosoma globosum o witch's cauldron dahil nga sa hugis nito nakahawig ng palayok. Unang nadiskubre ang mga bagay na ito na isa palang klase ng fungus sa pamilya ng Sarcosomomataceae noong mga taong 1793. Native o madalas makitang tumutubo sa mga kabundukan ng Eastern at Northern Europe ang mga sarcosoma. Malapit sa mga ilog, sapa at ilalim ng mga mayayabong na kagubatan. Madalas itong sumisibol sa mga natutunaw o nabubulok ng mga dahon o kahoy. At maging dito nga sa atin sa Pilipinas, partikular na sa mga liblib na gubat, ay makakatagpo o makakahanap ka rin ng Sarcosoma globosum. Ang bagay ngang ito ay agad mong mapapansin at kung iyo itong pipisilin o bubuksan, ay agad itong maglalabas ng tubig na nakaimbak sa loob nito. Sa ilang probinsya nga sa Timog Katagalugan ay binansagan itong ungus baboy. Subalit makakain nga ba ang mga bagay na ito o ang Sarcosoma globosum? Ayon sa pag-aaral, hindi naman nakalalason ang Sarcosoma globosum. Ngunit sa ibang bansa, ito pala isa sa mga hinahanap nilang delicacy at sinasadya pa nga nilang magtungo sa mga gubat upang humanap lamang nito at matikman. At ang mga sabawang araw nito ay mayroong lasang masarap at malinamnam. Maaari mo rin itong lutuin na parang tengang daga at sangkap sa iba pang mga lutuin o mga putahe. Ang bagay ring ito ay maaari nating gamiting pantapal sa sugat bilang first aid sa mayroong paso at sugat, lalo na kung kayo ay nasa kagubatan o malayong lugar. Kung sakali naman ay maaari mo rin itong gamiting panghilamos sapagkat ang tubig nito ay refreshing sa muka at gayon din naman ay maaari mo itong ilagay sa buhok o sa ulo sapagkat ang mga tubig nito ay mainam na nakapagpapatubo o nakapagpapaganda sa kalusugan ng inyong buhok. Kaya nga nakakatawang isipin na ang ilang mga bagay dito sa atin sa Pilipinas na din natin pinapansin, sa ibang lugar o bansa pala ay delicacy pa man din. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bagay na ito o ng Sarcosoma globosum? At ano naman ang tawag nito sa inyong probinsya? Ngayon mo rin lamang ba narinig na maaari palang mapakinabangan ang bagay na ito? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba at kapaki-pakinabang na mga bagay sa paligid. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Madalas ka bang kumakain ng gulay na chapsuy? Isang masarap na putahe at binubuo ng iba't ibang masarap at masustansyang mga gulay katulad ng beans, carrots at sayote. Subalit napansin mo na rin ba ang animoy mala jelly at malutong na sangkap nito
na kadalasan ay kulay itim o brown. Ito ay ang taingang daga. Kumakain ka na rin ba nito? Sapagkat nag-uumapaw din pala ito sa mga sustansya at maraming gamit panlunas sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga dahilan kung bakit nga ba dapat na tayo'y kumain na ng taingang daga. Ito ang Auricularia, Auriculajudae, jelly ear, juice ear, Judas ear o mas kilala nga natin bilang taingang daga. Isang uri ng fungus at hindi madalas pinapansin ng karamihan. Animo nga ito ay nahahawig sa tenga ng daga kung pagmamasdan. Madalas itong kulay itim o kaya naman ay kulay brown, gelatinous at medyo malutong kapag naihalo na nga sa mga gulay. Madalas itong tumutubo sa mga nabubulok na matatandang mga puno sa mga malalamig na kagubatan. Maging noong 19th century nga, ang taingang daga ay kanila nang ginagamit sa pagpapagaling ng ilang karamdaman at kondisyon. Bago pa nga ito, makilala bilang isang pagkain. Ayon sa pag-aaral, ito ay mayaman sa B-complex vitamins at polysaccharides na mahusay para sa kalusugan ng ating mga puso. Mainam rin itong nagpapababa ng cholesterol level sa ating katawan. Ang adenosine nitong taglay ay makatutulong rin upang maiwasan ang pagkakaroon ng blood clotting at pagtaas ng blood pressure. Dahil dito ay mainam nga ang pagkonsumo ng taingang daga para makaiwas tayo sa atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Isa ring source ng antioxidant ang taingang daga at noon ngang 2019, nailathala nga sa Journal of Food Science and Technology na ang pagpapakulo o pagluluto nga sa taingang daga ay mas magpapataas pa nga sa bisa nito bilang isang mahusay na antioxidant. Ginagamit ring sangkap sa pagkain ng mga Chinese ang taingang daga kahit noon pa ngang Tang Dynasty dahil nagpapagaling ito ng sore throat at nakawawala ng lagnat at sama ng pakiramdam. Itinatapal din ang taingang daga sa mga pamamaga, lalo na nga sa mata dahil rin sa malamig nitong temperatura. Maaari mo ngang pakuluan sa gatas o ibabad sa beer ang taingang daga bago inumin upang agad na mawala ang pamamaga ng lalamunan. At maaari mo din naman itong isangkap sa mga lutuin gaya ng chop suey upang makuha mo naman ang lahat ng sustansya nitong tinataglay. Ikaw ba, napansin mo na rin ito sa gulay na chop suey? O nakatikim ka na rin ba ng taingang daga? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan para kung sakali alam mo ang kalikasan.